Everyone, so may sakit ang biyanan ko ngayon, kaya ako yung maagang nagising dito and kumuha ng chai ng biyanan ko at saka ni Milan. Ivan, this is papaya. You don't like papaya? You hold it. Hold it. Okay, very good. Now you try. You try your papaya. Oh, yummy. I like it, mommy. I like it. Yum, yum. Good morning everyone. So may sakit ang biyanan ko ngayon, kaya ako yung maagang nagising dito and kumuha ng chai ng biyanan ko at saka ni Milan. So si Milan pupunta na siya sa work, kaya pinaghanda ko na siya ng merienda niya. And ngayon gumagawa na ako ng chas, and then maglalagay na ako ng khichdi for Ivan, and then magluluto na ako ng food namin for today. So nagsimula yung viral infection guys sa akin. Napunta kay Jano, napunta kay Milan, tapos ngayon na kay mother-in-law. So, hindi pa nakakabangon yung biyanan ko ngayon. Natutulog pa siya. Sabi ko, ako na lang yung magbibigay ng chai, maggagawa ng chai for Sonal Masi. Ako na lahat ng gagawa ngayon. And si Ivan, nasa may ano niya, nasa may walker niya. Good morning, Ivan! Hi! Say hi to them! Good morning, guys! Good morning. I'm so behaved right now. Ay? What? What happened? What happened? You want to hold them? Okay. Oh, bapre. No. Baduk haije. You want to eat everything. Chalo, bye-bye. Tata. Tata ka. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss, flying kiss. Gagawin ko na siya ng khichdi, guys. And then, magluluto na ako ng food. So, balitaan ko na lang kayo later. Bye-bye! Very active. Bye-bye! Hindi na pa siya gumagano. So, gagawa na tayo ng yogurt, ng buttermilk, guys. Kasi, lagi tayong umiinom ng buttermilk every meal. So, gustong-gusto natin ito ni Jano and ni Milan. So, alisin lang natin yung makam. O, bapre. And then, ilagyan natin ng Jirumito. So, ganito yung everyday routine. Actually, hindi na rin ako nakapagpainit ng water heater. Kasi ang dami ng trabaho and dumagdag pa nga si Ivan. So, inatay na lang namin yung geyser. Ayan. Dito na rin sa Sonal Masi. So, siya yung maglilinis ng bahay. Ako yung magluluto. Nagpapabuhat na si Ivan. Kapag gumaganyan na si Ivan, nagpapabuhat na. Kanina pa siya nakaupo dyan kasi. Gawin ko lang itong buttermilk and then I'll update you. So, nakaligo na ako ngayon, guys. And natapos ko na nga itong khichdi ni Ivan. So, ang gagawin natin ngayon is i-filter natin. Kuha lang tayo ng lalagyan. Khichdi Boniview. So, meron na tayong khichdi na ginawa dito. So, ngayon, iaano na natin. Sasalain na natin. Para maging watery siya, guys. So, ito yung papakain natin kay Ivan. Yung gustong-gusto niya. Nakakarami talaga siya. Nilagyan natin ng iba't ibang mga vegetables. Ayan. So, yung water lang yung gusto natin dito, guys. Kasi hindi pa nakain si Ivan, diba? Puro puree pa lang yung pinapakain natin. So, meron tayong ganito. Pangsala. Para makuha lahat ng mga sabaw-sabaw. Buka siya? Wala na ba na daw yung ko?
Oh. So, natapos ko na yung pagkain ni Ivan, guys. So, ayan. Tignan nyo. Tapos, ilalagay ko na siya dito sa may silicone niya. And mas madali siyang nakakain dito. Mas gusto kong ginagamit ito kasi less na dumi. And dito naman, nakapagluto na ako ng ulam, which is Dana Ringar. So, may eggplant yan na may kasamang dana. And gagawa na ako ng bakri. So, ayan siya. So, papalamay din lang natin ito. And then, lalagay na natin dito sa may lalagyan. Usually guys, gumagawa na ako ng pagkain ni Ivan ng 1 time na lang. So, 2 times na lang natin siyang ipapakain. So, ngayon, umaga, tapos mamayang afternoon. Sasara na natin. And then, isa-set aside lang natin siya after. Ito na yung pagkain ni Ivan, guys. Set aside na natin. Ivan, this is papaya. You don't like papaya? You hold it. Hold it. Okay, very good. Now you try. You try your papaya. Oh, yummy. I like it, mommy. I like it. Yum, yum. Ay, gusto niya, guys, kasi matamis-tamis yung papaya, di ba? We are not giving him sweet at saka salty food. I mean, hindi kami nagbibigay sa kanya ng sugar and salt. So, natural sugars lang yung binibigay namin para hindi siya maging mapili pagdating sa mga pagkain. Yummy! Thando lagish. Thando. It's very cold. Yummy! Ay, nagustuhan ng baby ko yung papaya pala. You like your papaya? Yum! Yum! First time trying papaya. So, next time we'll be trying watermelon. We'll be trying banana, apple, and so much more. How was it? Do you like it? You like it? Oh. Manggigilya pa mo. Oh, manggigilya pa mo? Yum. Yum. You like it, no? You like papaya? Just like mommy? Huh? Oh, yes. Oh, bapre, bogando kairo. Bogando kairo, may chokro. Bogando kairo. Yum. It's a success, fruit nibbler. He likes it so much. So, ayan guys. Magluluto na ako ng pagkain. Siya na mag-isa yung nakain. No? Wala nang humahawak ng pagkain niya. Yay! Yummy! Yummy! Next time, what you want to try? You want to try orange? Yes, mommy! Yes, mommy! We can also put orange here. Yan. So, ayan guys. Naka-ready na yung food ni Ivan right over here. Ito na. So, papakainin natin siya around the lunchtime. Tapos, maliligo na rin siya noon. Natapos ko na din pakuluan itong milk natin. So, 1 liter lang yung milk natin ngayon kasi sobrang dami nating milk sa loob ng refrigerator. And ito yung papaya natin. So, ngayon guys, gagawa naman tayo ng bakri habang busy nga si Ivan sa pagkain ng papaya niya. So, gawa na tayo. Dito yung lagayan ng bakri sa ibaba kasi mabigat. Ivan, you liking your papaya? You're liking your papaya, my love? Huh? You're liking it so much? I like it, mommy. Mommy, I like it so much. I like it so much, mommy.
since wala nga kaming kakainin together with this one, kaya madami dapat yung lulutuin namin. Alisin ko lang itong sing-sing ko, guys. Ayokong gumagawa ng bakery ng may sing-sing kasi madulumihan. So, sa paggawa ng bakery, very easy lang. Kailangan lang ng water, salt, tsaka ng oil. So, ready na natin yung lahat ng mga kailanganin. And then, gumawa na tayo. Pagkatapos, papakainin pa kasi natin si Ivan and also magluluto pa tayo nito. So, baka hindi tayo matapos on time. So, gawin na natin ito. Ito na yung gagamitin natin for bakery, guys. Ang gagawin natin ngayon is ilalagay natin dito sa may lalagyanan. And then, gagawin natin yan later kapag kakain na tayo para mainit-init yung bakery natin. Aha, buru peras. Papa ne tame same je buru. Mast रहेगा ये. So, ayan guys, nakasari si Mami. Gara santi sudi tame pero ano? Anelagan. Hard lagi. Anj lagi hot. So ito na yung susuotin ni Mami for night. Bow mast siya. Color suit tayo. Chalo ta. Jai Samnarayan. Kami लोग को खावा से खा. આપી એવી નમ્ર વિનંતી છે કારણ કે જેના ઘરે પ્રસંગ છે ને સાહેબ એ વારે ઘડી આવવાનું નથી અતિથિ શાળા
Guys, so question and answer tayo. Meron kasing curious and merong nagtatanong kung bihira daw ba yung mga nagdi-divorce, lalong-lalo na sobrang mahal and sobrang magastos yung mga nagiging kasalan dito sa India. Ang sagot ko po dyan, hindi, walang kaso. Marami pa rin nagdi-divorce dito kahit na gumastos nga sila ng mga milyon-milyon sa mga kasalan nila. And hindi yun basehan ng paghihiwalay. Kung hindi sila mag-vibes or hindi nila gusto yung isa't isa na makasama habang buhay or meron silang nadiskubre sa isang tao, tapos ayaw nila, hindi sila magkasundo, kahit nasabihin natin gumastos pa sila ng 1 milyon, 2 milyon sa kasalan nila, walang kwenta sa kanila yon. Maghihiwalay at maghihiwalay sila. Yun yung napansin ko dito sa may sa may society namin, ha. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito sa village kasi marami akong nakita mga na nagdi-divorce nga din, guys. Nung una wala akong alam sa mga ganito. Feeling ko dahil mga Indiano ganyan, hindi sila masyadong nagdi-divorce and all. Pero nung naging 3 years na ako dito sa India, napansin ko na dumami, pati mga kamag-anak namin, dumami yung mga nagdi-divorce. And alam nyo ba, kapag nag-divorce sila, ibabalik lahat ng mga nakuha nilang regalo. Kasi dito sa India, guys, di ba kapag nagkakasalan, ililista nila kung sino yung mga nagbigay doon sa side ng babae, kung sino yung mga nagbigay doon sa side ng lalaki. Yung mga binigay ng mga side ng babae, lilista yon, tapos ibibigay dun sa lalaki. Tapos yung mga nagbigay sa side ng lalaki, ibibigay yon dun sa side ng babae. So kapag naghiwalay sila, guys, yung computation na yon, yung mga perang nakuha nila, mag-exchange sila. Tapos yung mga ginto na ibinigay sa isa't isa, ibibigay din yun pabalik. Kukompute nila lahat ng mga ginastos ng pamilya ng lalaki doon sa babae. Tapos ire-reimburse kapag nag-divorce. Parang balik lahat. So, yung lahat ng binigay na ginto ng pamilya ng babae dun sa lalaki, ibabalik lahat yun ng lalaki. And vice versa. Palitan lang lahat-lahat. So, ayun, ganun nila ine-end yung relationship sa bawat isa. Ganun nagdi-divorce yung mga tao dito. So, ayun, walang kaso, guys, kung gaano karami and gaano kalaki yung kasal nila. Gaano karaming ginastos or gaano kalaki. Walang kaso, kung gusto nilang mag-divorce, magdi-divorce sila. So, ayun po. I hope nasagot ko yung katanungan nyo. And kung meron pa kayong mga questions, comment lang sa baba. And tatry natin liwanagin and sagutin natin yung mga yan.